So ayan, welcome back guys dito sa Claros Backyard Farm. So ito yung day 2 ng update natin sa ating sisiw ng Rhode Island Red. At bago tayo magpatuloy sa ating topic guys, i-share ko muna sa inyo itong alaga namin na 45 days. At mag-a-upload din po tayo dito sa mga gustong matuto din sa pagninegosyo ng 45 days. I-video natin yan hanggang sa ma-market yung ating mga alagang 45 days at kung gaano kalaki yung kita sa 100 heads at saka sa 150 heads. So ito guys, i-share ko lang sa inyo yung ating alagang 45 days ngayon. So bale ito po guys yung kulungan ng aming 45 days, ganyan. So ako lang din yung gumawa nito guys kasi para makatipid din tayo sa gastos sa mga gumagawa. Syempre medyo magagastusan tayo kapag magpapagawa pa kami. So kaya ko naman, so ako nang gumawa hanggang ma-extend ko doon. Dahil ito po guys is second batch ko na pong inaalagaan. Bali yung first batch po is kaka-harvest lang nung katapusan ng January. So ito ay second batch at saka 16 days old. Ayan, ganyan na po sila kalaki. So ayan sila guys, ganyan sila kalaki. 16 days old yan guys. Ayan o. So ayan. Ayan. So magta-try tayo guys magkilo ng isa. Ayan. So bali masikip na sila guys sa kulungan na ito. So kasi ito guys, kapag sisiw pa lang, dito ko talaga sila nilalagay para makatulong din ang isa't isa para sa init ng katawan nila. Kasi kailangan din nila yan guys. Ayan. So bali magkikilo tayo guys. O ilang gramo na yung 16 days. Ayan. Oh. 16 days ito guys. Ito. Medyo malaki ito guys. So ayan. Timbangin natin kung gaano nakabigat. Kaso sobrang kulit. Sobrang kulit. Ayan. Steady ka muna par. So ayan guys. Almost 800 grams na guys. Ayan. Almost mag-1 kilo na sila guys. Ayan. Okay na. Kaya naman. Excuse. So ayan guys, hindi lang sila nagkakalayo. Ayan, 700 grams. So bali yung ideal weight kasi nito guys isa nasa 600 plus kapag nasa 16 days. Ayan, mag-almost 700 grams na din guys kapag nasa 16 days old. Ayan. So hindi na din masama yung kilo nila guys. At sobra pa nga yung kilo nila. Ito po guys is 150 heads. Ayan. So bali may 3 po dito na so bali 153 ito guys. Namatay po yung isa dahil po siguro sa stampede. Dahil sa kapag gabi guys, kapag kulang yung pailaw natin is nagsisiksikan sila sa isang sulok kasi kailangan ng init ng katawan. So ayan. So yan yung pagkakamali natin. Hindi natin naidagdagan kagad ng ilaw. So bali ayan sila guys, malulusog. Yan, malaking kitaan dito guys, bali i-share ko na lang din sa inyo sa susunod na vlog. Guys, dito na tayo. Nandito yung brooding natin, brooding cage. Syempre, check natin dito sa loob. Yan. Yan sila guys. Kung makikita nyo kahapon guys, sobrang hindi pa sila ganyan kaliksi. Yan. Yan o. Yan na guys. Ganyan sila kaliksi guys. Bale yung technique ngayon guys is nasa vitamins. Kasi kailangan nila ng energy booster guys para agad-agad silang makarecover. Ayan, binigyan natin sila ng Vita Pro Max. Kahit anong vitamins naman guys, kagaya ng mga sagupaan, Vitamin Pro,
Mga ganyan. Basta mga multivitamins guys, maganda yan. So ayan sila. So bali yung tips ngayon guys, ngayong day 2 is syempre ayan, wag nating iwawala yung salapag na pagkain, dahil yung iba hindi pa marunong kumain dito sa pakainan na to. Nilagay ko lang yan dyan dahil para dito sa mga malalaki na. Ayan. So bali ayan, makikita nyo meron pang laman yung water natin. So kukunin natin yan guys, dahil kahapon pa yan. Kukunin natin yan at papalitan natin ng bago, dahil dapat yung pinapainom natin sa ating mga sisiw is laging fresh. Hindi lang sa sisiw, kundi pati sa mga matured or mga adult na mga manok. So ayan. And then next tips natin guys is wag nyo pong ititipid yung mga sisiw natin sa pagkain. Kailangan po guys ad libitum po yan. Ibig sabihin ng ad libitum guys is dapat unli feeding po sila. Umaga, gabi, tanghali, dapat po meron silang unli na pagkain. Sa oras na gugutumin sila guys, meron silang matutuka. So ganyan guys. Ayan guys, so sobrang leksi na nila guys. So ayan. Ayan oh. Konting galaw lang natin dito guys, tumatakbo ng mga yan. Ayan guys oh. Sobrang leksi na. Wala akong namatay dito guys. Ayan. So ito yung water natin. Kunin natin yun guys. Papalitan natin ng bago. Ayan. So bali ito guys, yung kung share ko lang sa inyo itong klase ng itong guys, golden lace Orpington po yan guys oh. Ito kung bibilhin po yan guys, aabot na po yan sa 800 to 1k po yan guys, yung ganyang edad. Ganyan kamahal yung manok na yan. So ito guys, ayan, yan po ay buff Orpington po ito guys. Nabibili po yan sa halagang 600 na guys, mga ganyang edad. Pero merong nagbibenta ng ganyan guys, 450. Pero kung ako magbibenta niyan guys, 450 yan. Ayan. So bali guys, wala pang vaccine yan. Babaksin natin yan sa susunod na araw kapag meron na tayong budget. So ayan. So madami-dami din yung mga buff natin guys. And then syempre meron din tayong mga pure na black astrolorp. Ayan oh. Black astrolorp din yan. Ayan. So ayan guys, kung makikita nyo, hindi gaano kadami yung dumi nila sa karton. Wag po muna natin palitan kasi sayang naman po yung karton. So kapag naamoy yung hindi naman gaano kabaho, or wala pa talagang amoy, dahil meron namang incandescent bulb guys, madali po yung matuyo. So bali bukas pa natin yung papalitan guys. Kung meron kayong ipa, mas maganda yung ipa guys. Pero kung wala kayong ipa, pwede naman yan guys, baliktarin nyo lang yung karton. Mas maganda po yan guys, yung mga ganito guys oh, mga ganitong karton, kasi mas tawag dito, makapal po ang ganito, makapal yung ganitong karton. Mas maganda po yung ganito guys, para pag once na basa po yung dumi ng manok, hindi po basta parang yung iba kasi nalulusaw yung iba. Yung ito kasi ina-absorb nyo lang, tapos biglang tutuyo lang. So ito yung maganda guys, mga ganitong klaseng karton. So ayan lang guys yung brooding ko, ayan lang, ganyan lang kasimple, pero kayang umabot hanggang 1 month yan guys sa pag-aalaga. Buhay na buhay yung mga sisiw. So ayan guys, palitan muna natin yung tubig nila. Ayan. So takpan na natin. Ayan na guys, nakalagay na tayo ng clean water. So next natin gagawin is syempre maglalagay tayo ng vitamins.
So ayan gamit ko guys, Vita Pro Max. Ayan yung mga benefits niya guys. Immunity enhancer yan guys. Ayan, madami na din yung mga content niya. Ayan, BA, B1, B2, mga ganyan guys. Madami na din siyang yung maganda dyan guys, sa sisiw talaga yung electrolytes. Ayan, so kung gusto niyo makatipid guys, maganda din yung dextrose powder guys. Ayan, bibili tayo nun siguro bukas dahil kailangan din ng 45 days natin at ipapakita ko po yun sa inyo. Ayan, ilalagay natin guys sa kalahating kutsara lang. So ayan, kalahating kutsara lang kukunin natin guys. Ayan, lagyan natin ng konti dahil medyo parang hindi siya solid yung pagkadilaw. Ayan, tapos mix lang natin guys. So ayan, so guys, yung makikita nyo yung sa iba, kinakalahati lang nila yung tubig. Sa akin pinuno ko guys dahil maliit lang itong water natin, at saka meron na tayong doong mag-almost 1 month old na mga sisiw. Malakas na yung uminom guys, kaya kailangan ng damihan. Ayan, so ganyan lang guys. Ilalagay na natin, painumin na natin sila ng bagong tubig nila na may vitamins. So ayan guys, andito na tayo sa ating brooder. Ayan, so ito na yung tubig na nirefill natin. So ilalagay na natin guys. So ayan guys, so kung makikita nyo guys, nilalayo ko talaga siya dito sa incandescent bulb, kasi itong incandescent bulb guys is nagpro-produce po yan ng init. So kapag nainitan kasi ito guys, yung tubig natin, madali pong masira yung vitamins, at saka kapag uminit po yung tubig, magkakasipon po ang mga sisiw. So ayan po yung tips natin guys. At saka yung ratio natin guys is kung nakita nyo yung mga video natin is ina-advise ko is talaga 1 watt per sisiw. So ibig sabihin guys, kung 5 yung sisiw nyo, 5 watts lang yung ibibigay nating pailaw. So halimbawa dito sa akin is nasa 38 itong sobra na ito, 38. So bali nasa 45 piraso ng mga sisiw, kasama na itong mag-almost 1 month is yung binili natin is 50 watts. Ayan, so tignan natin, papakita ko sa inyo guys. Meron yung tatak dito yan. So ayan guys, yan 50 watts ho yan, para po equal yung init sa katawan ng ating mga manok. So bali bukas guys, titignan natin kung may amoy na yung lapag nila. Kapag may amoy na guys, obligado na tayong maglalagay ng Rizal o yung ipa. Mas maganda yun guys para maintain yung init sa katawan ng ating mga sisiw. So ayan, so ayun na muna guys yung tips natin for today. Ikita-kita nyo naman na sobrang liksi ng ating mga sisiw. Ayan, sobrang liksi po nila guys. So ayan, sarado na natin kasi nabubulabog na sila. So ayan na po guys yung tips natin for today. At bukas mag-update ulit tayo sa ating mga sisiw, para meron po tayo po sa mga gustong matuto is meron po silang guide sa pag-aalaga. So sa mga bihasa dyan, saludo po ako sa inyo, at sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta sa Claros Backyard Farm. Patuloy lang po tayo mag-upload para po sa mga kababayan natin na gustong magsimula sa pagmamanok. So ayan guys, sa mga maraming katanungan guys, syempre gagawa po ako ng Facebook page para direct nyo po ako ma-message doon, dahil dito kasi sa YouTube guys is yung ibang comment is spam, kaya hindi ko po nababasa. Kaya
hindi po natin masagot. So gagawa po tayo ng Facebook page guys para po sa mga marami pong gustong malaman sa pagmamanok. So ayan lamang po guys, maraming salamat po ulit sa suporta. Happy farming, God bless sa ating lahat. Patuloy lang tayo guys sa pag-share at sa pag-upload ng video para po sa mga taong gustong magsimula sa pagmamanok. Ayan, so maraming salamat at sana po may natutunan po kayo. Ayan guys, kahit konti lang po yung tips na naibahagi natin ngayon, sana po nakatulong po sa inyo. At sana po guys, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe, and hit na the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video dito sa pag-aalaga ng mga heritage chicken. At syempre guys, upload tayo sa 45 days chicken natin, mga tips. I-vlog natin yan guys para ma-share ko naman sa inyo kung gaano kalaki yung kita sa 45 days. Ayan lamang po guys, maraming salamat po sa suporta. Happy farming po sa ating lahat, and God bless po.